nagsalita na po etong si Senate President Chis Escudero, mga kababayan, about po dun sa impeachment nitong si Vice President Sara Duterte. Kasi kung matatandaan nyo, di ba, naglabas ng petition ata or naglabas ng mandamus ata yun, mga kababayan. Wait lang mandamus petition etong Korte Suprema. Yan. Naglabas ang Korte Suprema, mga kababayan, ng ng kautusan. Kasi inaatasan nila, mga kababayan, etong Senado, kasi sabi dito, Senado inatasan ng Korte Suprema na magkomento sa petisyon laban kay VP Sara Duterte. Inatasan ng Korte Suprema ang Senado na magkomento sa mandamus petition na humihiling sa Korte na utusan ang mga miyembro ng Senado na agarang umupo bilang impeachment court para litisin ng impeachment charge laban kay Vice President Sara Duterte. Binigyan ng Korte Suprema or ng Korte ang Senado ng 10 araw para isumite ang mga komento sa petisyon na isinampa ni Catalino Aldea Generilio Jr. laban po sa Senado, mga kababayan. So eto yan, yung binabasa natin na yan, galing po yan mismo, mga kababayan, sa Supreme Court, Philippines. So ngayon, kung titingnan nyo, mga kababayan, naglabas na ng kanyang pahayag, eto pong si Senate President Chis Escudero. At dito nga sa mga binabanggit niyang salita, sa pulpo ng matindi, mga kababayan, etong si Robin Padilla. At dito mapapakinggan din po natin etong binitawan ding salita ni Senate President Chis Escudero na parang ang dating, mga kababayan, ikinukumpara kay Jesus Christ, eto pong si Sara Duterte. So eto, pakinggan po natin muna. Ulitin ko, ano man ang sinasabi ni Numan, hanggat walang sesyon at hindi na-convene ang may sesyon, walang trial na pwede maganap habang kami naka-recess. Dapat maliwanag sa rules namin yun. Sir, meron ding inihaing petition kahapon yung Davao City Councilors, and kanina mismo si Vice President Sara Duterte nag-file din ng petition sa Supreme Court. I think yung kay VP is a petition for certiorari. What do you make of all these petitions? Marahil providential na hindi kami natuloy sa trial dahil nag-recess kami para lahat ng mga bagay na ito ay maidulog na sa Korte Suprema, mapagpasahan na ng Korte Suprema para wala nang pipigil o antala pa sa trial ng Senado na mga ganitong uri ng teknikalidad o issue na maaaring i-bring up ng nasasakdal ng si VP Sara. So may sapat na panahon ng Korte Suprema para resolbahan at sagutin ang lahat ng mga isyong ito bago pa man mag-convene ng impeachment court. Sir, you're assuming that there will be a ruling before June 2. But what if there's no ruling by June 2 or by Sinid? Again, the Senate will perform its duty and function under the Constitution unless there is a TRO, a temporary restraining order or a preliminary injunction issued by the Supreme Court. Absent that, we will continue with our duty regardless of the pendency of any case thus filed as of now or that may be filed in the future. Sir, may last question bago ko ipasa sa iba. Meron in the past na mga nagpapa-inhibit sa mga senador. Kapag meron nag-inhibit, does it make securing a conviction easier? Meaning, bababa yung threshold ng 2/3? Hindi. Ang inhibition ay voluntary sa parte ng sinumang impeachment judge. Nasa sa kanya yon. Hindi pwedeng pagbotohan ng impeachment court yan. Na majority wins, may inhibit ang isang impeachment judge. Hindi ganun yun. Voluntaryo ang pag-inhibit niya. At kung siya mag-inhibit, hindi mababago yung bilang na nakasaad sa saligang batas kaugnay ng 2/3 vote. So essentially, ang pag-inhibit o hindi pagboto, pagsali, ay bilang pabor sa nasasakdal. Dahil ang kinakailangan boto ay 2/3. Mag-inhibit, mag-absent, mag-abstain, bumoto ng no. Pare-pareho lang ang bilang nun. Pabor yun sa nasasakdal dahil ang binibilang to convict are 2/3 yes votes to convict. Sir, mag-moderate na lang kayo. Kasi parang ang mangyayari dito, mga kababayan, kahit pala hindi makilahok etong si Robin Padilla, kasi nga 'di ba una pa lang nagsabi na siya na talagang hindi niya inunaw niya, sa madalit salita i-acquit niya etong si Sara Duterte, mga kababayan. So kahit pala mag-inhibit, kahit pala sabihin natin na mag-inhibit etong si Robin Padilla for delikadesa, mga kababayan, yun pala ay papabor pa rin dito po kay Sara Duterte. Pero kahit hindi makijaming, mga kababayan, yung iba mga senador, yun po ay papabor pa rin sa vice-presidente na nasasakdal. Mga kababayan, ipagpatuloy pa natin. Hello. Sir, ang Korte Suprema doon sa petition for mandamus
May inihanda na ba ang Senate na sagot? Wala. Comment? Wala. Nirefer namin ang bagay na yan sa Solicitor General's Office. Nako! Bilang abogado na tumatayo sa pamahalaan, Solgen ang sasagot, Solgen ang a-appear, Solgen ang mag-handle ng kaso para sa Senado. So ang Senado mismo, walang ginagawang pagsagot o sagutin yon. Solgen ang tatayong abogado ng Senado. So hindi po manggagaling sa Senate yung comment Alam niyo naman yung Solgen, mga kababayan, dating tauhan ni Duterte yon. Yung Solgen, si Guevara, mga kababayan, 'di ba, dating tauhan niya ni Digong. Kaya nga nung panahon ng AJK, mga kababayan, ayaw ko mang sabihin na nagbulag-bulagan sila, mga kababayan, pero parang gano'n na nga. Kaya nga siguro, mga kababayan, dito sa pagkakataong ito, hindi natin masasabi, mga kababayan, na uusad ito ng agaran. Ano po yung sinasabi natin kagabi na natalakay natin na baka malaki ang posibilidad na mag-umpisa po ito ng maaga, mga kababayan, mukhang malabo. Kasi nga, mga kababayan, alam naman natin na ito pong Solgen, hindi ko naman inaano dahil nga nasa gobyerno ni PBBM, pero dati po yung tauhan ni dating Pangulong Duterte at yan, mga kababayan, ay isa sa masasabi natin, di umano, na nagbingi-bingihan sa issue ng AJK noong mga panahon na kasagsagan yung patayan sa administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Kaya nga kung tutuusin, tama din yung sinasabi, mga kababayan, ni former Senator Trillanes. Ewan ko kung may kopya ako dito noon. Wait lang, check natin. Yung sinasabi ni Trillanes, ewan ko kung may kopya ako. Eto, may kopya pala ako, mga kababayan, galing sa Politico. Kasi ang post dito, mga kababayan, ni sa Politico to galing yung source natin. Yan. Pakita ko lang sa inyo yung source. Ayan, galing sa Politico yan. Sabi dito, mga kababayan ni Trillanes, eto daw, this Duterte stooge shall be kicked out of the Marcos admin ASAP. He will compromise any effort to bring the Dutertes to justice. Mr. Guevara, you were the SOJ. At the high of the AJKs, di ba, pinrotektahan mo lang si Digong. Kasi nga, mga kababayan, tauhan po yan ni dating Pangulong Duterte. Kaya nga, mga kababayan, etong tingin natin dito sa sinasabi ni Senate President Chis Escudero, mukhang malabo ng umusad, mga kababayan, ng maaga etong impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte. Siguro, ang mangyayari dito, mga kababayan, by July, after ng SONA ni PBBM, baka doon na nga magsimula. Ano po, anyway, ipagpatuloy pa natin. para i-submit sa Korte Suprema? Hindi. Bagaman may draft na pin-repair ang legal bilang advisory sa akin, ipo-forward din namin sa Solgen yun, but only for their information and consideration. It's the Solgen that will appear before the Supreme Court in behalf of the Senate. I have requested already the Solgen to make that representation before the Supreme Court in behalf of the Senate. Sir, ang bayan muna headed by former Congressman Nery Colmenares, today may sasubmit na position papers sa inyong office also seeking or asking Senate to immediately convene as impeachment court. So ngayon ba parang tumitindi na yung pressure sa inyo na Si Nery bilang ano? bayan muna? Position paper ng bayan muna, sir. Well, tatanggapin namin yon. I-refer ko yon sa Committee on Rules at sa legal team ng Senado para gumawa ng karampatang sagot at matimbang yung kanyang mungkahi. Pero may balik na tanong ako kay Congressman Nery. Ang nakalagay sa rules ng Senate shall proceed with trial forthwith. Di ba? Next po, from Ang nakalagay sa rules ng House shall be immediately referred to the Speaker. Ginagamit yung salitang immediately, ha? Pero 2 buwang inupuan yan ng mga congressman. 2 buwang inupuan yan ng mga complainant ngayon sa Senado. Kung ang interpretasyon nila ng immediately, yung salitang immediately talaga nandun, ay lumampas pa ng 2 buwan dahil hanggang ngayon di pa nila nire-refer. Sa katunayan, yung 3 impeachment complaint na bahagi ang bayan muna na nag-file ay in-archive na lamang at hindi pa rin nire-refer. Sino naman sila ngayon para madaliin kami samantalang sila naman ay tila hindi nagmamadali? So parang ang sinasabi niya dito, mga kababayan, nakatabi yung 3 impeachment complaint. And then yung nirefer lamang po sa kanila, mga kababayan, yung 4th impeachment complaint na kung saan, mga kababayan, mismo mga kongresista na yung nagdemanda laban po dito kay Sara Duterte. Ano po dyan po sa Senado. Yun lamang po, yun yung pagkakaunawa ko dito na nakarating, mga kababayan, dun sa Senate. At yung 3 na mga impeachment complaint ay nakatabi. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Kaugnay sa kanilang reklamo mismo
Dagdag pa, gaya ng sinabi ko, hindi namin pwedeng ma-refer na yan at ma-convene yung court nang walang sesyon ng Senado. Sir, Pero i-refer namin yun sa aming mga legal teams para makonsidera yung kanilang mga suggestion. Last na lang, sir. Kasama doon sa kanilang opposition paper, yung gamitin nyo na lang daw, yung na-approve at na-publish na impeachment rules ng 19 Congress. Pwede naman talaga namin gamitin yun at isa yun sa pinag-aaralan namin. Oh. Dahil pag may binago kami sa rules na makakaapekto sa substantive rights ng kasalukuyang nasasakdal na si VP Sara, baka magreklamo na naman siya na, uy, binago lang talaga to para sa akin. Sadyang para patamaan ako, gamitin laban sa akin. So isa yun sa May konsiderasyon sa pagbabago namin ng rules. Na ang babaguhin namin ay yung mga dapat baguhin na hindi naman makakaapekto sa kasalukuyang mga karapatan ni Vice President Duterte. So iko-considera po namin yon. Pero ulitin ko, old rules man o new rules, kailangan may sesyon ang Senado, kailangan may sesyon ng Kongreso bago kami makapag-convene ng impeachment court. Bilang huling sagot sa katanungan mo, may pressure ba sa akin? Wala. Dahil tulad ng sinabi ko sa inyo, unang araw pala ng pagkakasampa ng impeachment. Sino mang pabor sa impeachment o tutol sa impeachment, hindi matimbang ang opinion para sa akin. Dahil patas, parehas at pantay namin tatratuhin itong impeachment at kasong ito nang walang pinapaboran, walang tinititigan, walang tinitingnan lamang. Kaso ang problema, yung mga kasamahan mo, una pa lang alam na mga kababayan kung ano yung magiging boto nila or magiging sagot nila doon sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kasi nga mga kababayan, di ba si Robin Padilla nga, ano ba yung sinabi ni Robin Padilla? Una pa lang sinabi na niya na para sa kanya mga kababayan, talagang yung may mali na. Ika nga mga kababayan, sa madalit salita, i-acquit niya etong si Sara Duterte mga kababayan kung sakaling upuan niya etong impeachment. Ano po, kung sakaling magsilbi siya na hurado or hukom, di yan po sa Senado. Sa kanya, no na, ibig sabihin, acquit na etong si Sara. Ano po, anyway, ipagpatuloy pa natin. Next from PTV4, then Marlo. Parang boljak yung mga mic nyo. Clau, yung mic. Hello, good morning, sir. Yes. Sabi rin po ni Congressman Colmenares, under the Senate rules, pwede na raw po kayong gumawa ng preliminary action like sending a copy of the impeachment complaint to VP Sara Duterte and giving her 10 days to reply. Personally, I tend to agree with Congressman Nery Colmenares. However, prudence is the better part of valor. Hindi siya klarong nakalagay sa rules at isa yan sa pinag-aaralan naming iklaro sa rules. Nandun naman na yan, hindi yan karagdagang kapangyarihan, ikaklaro lang. Para yan ang magawa namin sa recess dahil 2 linggo lamang ang sesyon ng Senado pag-resume namin sa June 2 at saka dahil may mga senador na mag-expire ang term sa June 30. Sir, once the impeachment trial proceeds, as Senate President, sir, do you have an instruction to your fellow senators na mag-refrain muna on commenting on the impeachment issue since magsaserve sila as senator judges? Mula nung Eto. Sana nakikinig yung mga taga-suporta dyan ni Robin Padilla. Eto, pakinggan nyo mabuti ha. File ngayon, mananalo man o hindi, may panalo man o wala, pasok man sa survey o hindi. Dahil hindi naman natin alam ang kapalaran kaugnay sa resulta ng halalan. Na maging maingat na huwag i-prejudge yung kaso dahil ni isa sa kanila, ni isa sa amin, wala pang nakikitang ebidensya, laban o pabor kay VP Sara para kami magsalita na kami mag-acquit o kami mag-convict. Fairness dictates, nothing less. O ayan, mga kababayan, di ba? Dapat nga kung tutuusin, since hindi pa naman nga nakikita mga kababayan yung ebidensya na pumapabor or hindi kay Vice President Sara Duterte, dapat yung isang senador mga kababayan na uupo bilang hukom, dapat ang ginagawa po niya mga kababayan ay hindi siya nagbibigay ng komento. Kaya nga mga kababayan, kung titingnan nyo mabuti yung ginawa ni Robin Padilla, doon pa nga lang sa pagkakataong yon na sinabi niya na sa madalit salita, acquitted itong si Sara Duterte sa kanya mga kababayan, yun po ay hindi gawain ng matinong senador. Lalo na kung ikaw ay magsisilbing hukom or uupo kang judge or uupuan mo yung impeachment trial laban po sa kaalyado niya mga kababayan. Kaya nga dito sa point na ito, kung may utak mga kababayan itong si Robin Padilla, dapat ginagamit niya naman. Ano po, kasi unang-una, alam niya na uupo siyang hurado. Tapos una pa lang sinabi na niya na para sa kanya mga kababayan, no na agad. Ibig sabihin, acquitted na agad etong si Sara Duterte. Kaya nga mga kababayan, doon sa pagkakataong yon, masasabi natin na mas may utak pa si Bato de la Rosa kaysa po kay Senator Robin Padilla. So maliwanag naman dyan mga kababayan. Dito sa sinabing ito ni Senate President Chis Escudero sa pool dyan,
sa pool dyan si Robin Padilla kasi una pa lang nagpahayag na po agad siya ng magiging desisyon niya pagdating mga kababayan ng impeachment trial. So yung pag-upo niya ng mahabang panahon dun sa impeachment trial mga kababayan habang pinag-uusapan po yan, wala nang bisa. Kasi nga una pa lang may desisyon na po agad siya. O sa madalit salita, may boto na agad po siya. Ano po mga kababayan? So ngayon, punta naman po tayo mga kababayan dito sa isa pang topic na nakita natin. Kaparte pa rin po ito ng ng interview or press con mga kababayan ni Senate President Chis Escudero na kung saan mga kababayan ang tanong kasi sa kanya, etong impeachment ni Sara Duterte dapat nang simulan kasi nga umiingay na po ito. Ibig sabihin, nakatutok na ang sambayan ng Pilipino sa paggulong ng kung ano ba ang kahantungan, kung ito ba ay kailan magsisimula, itong impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte. Ibig sabihin, nagiging maingay na usapin na po ito. May clamor na mga kababayan. Dahil nga lahat ng taong bayan nakatutok na po dito. So ngayon, pakinggan nyo po yung sagot niya dito kasi parang inihalin tulad niya or itinulad niya kay Jesus Christ mga kababayan, ito pong si Santa Sara. Ano po, so ito, pakinggan po natin. Court orders that, then the Senate would have to meet and decide. Again, dahil minsan nga may sinusunod, minsan may hindi. Yeah. But if you ask me, we should accord due respect to the decisions of the court. But otherwise, you won't follow. Otherwise, we won't follow who? We cannot. the There's rules. no session eh. No, we cannot. There's no session. Gustuhin ko man, di naman pwede yung sinasabi ni Senator Coco. Pwede naman kami mag-lunch eh. Wala naman problema. Kahit dinner pa nga eh. Pero kung may legal validity yun, hindi ko alam. No, I don't know what legal validity it will have. And we're just opening up ourselves to legal question. Why will I do that at this juncture? Ano? Ma'am. Pakinggan nyo mabuti ha. June 2. Hindi pinag-uusapan sa Viber group namin eh. May isang senador nagbabiyahe ngayon o nag-hunting. Yun ang pinag-usapan kanina umaga sa Viber group namin. Diba? Sarap ng buhay ng ibang senador mga kababayan. Pahanting-hanting na lang, pabiyahe-biyahe na lang mga kababayan. Tapos itong interes ng mamamayang Pilipino na dapat pinag-uusapan, binabaliwala nila. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Saka mga kababayan, pagkakaalam ko parang bawal na ata yung hunting-hunting na ganyan. Pero napakapera naman siguro nila. Mga kababayan, kasi pabiyahe-biyahe na lang sila, pa-hunting-hunting na lang sila. Mga kababayan, ano po, ipagpatuloy pa natin. Ayan, clamor. What clamor? From who? I'm sorry? Diba? Oh, Iba't ibang sectors. Hindi ba Mike, darling. Sir, yun lang, sir. Parang as an argument, to raise that, to answer that argument na why would you treat it differently? Well, because nga, sir, now, mayroong mga calls sa iyo, mayroong ni-raise sa Supreme Court, may mga letters sa iyo urging you to act on it. I don't define that as clamor. There are people asking for it. Sang libro namang sinabing naging clamor na yung isang kaso. Sa madalit salita, minamaliit niya lang yung isang kaso. Minamaliit niya lang mga kababayan yung isang impeachment, isang article of impeachment mga kababayan na dumating or ibinagsak doon sa Senado. Parang ganun kasi ang dating sa taong bayan. Parang minamaliit niya lang mga kababayan at hindi niya napapakinggan yung ingay ng sambayan ng Pilipino. Kasi ang sabi niya mga kababayan, nasaan yung clamor, nasaan yung ingay? Kasi ang sinasabi dito nung nagtatanong mga kababayan, sa madalit salita, bakit hindi ba nila simulan? Kasi nga umiingay na to, may mga clamor na, may mga panawagan na dapat umpisahan na po ito sa lalo't madaling panahon. Ang sagot niya mga kababayan, nasaan daw yung clamor, nasaan daw yung ingay? So ibig sabihin, hindi niya nakikita, hindi niya napapansin yung panawagan ng sambayan ng Pilipino. Parang ganun ba? Anyway, ipagpatuloy pa natin.
May nakalagay ba sa definition ng clamor na dapat 5 kaso, o 10 kaso, 15 kaso, 20 kaso bago maging clamor? Isa pa lang yung kaso eh. O ang sumusulat sa akin, 3 pa lang. Teka muna. Kailan magiging clamor? Ilang sulat? 3 pa lang eh. 3 sulat, 1 kaso. Clamor na ba yun sa libro mo? Sa libro ko, hindi ah. Pangalawa, babalik tanawan natin ng panahon ni Jesus. May clamor na pako siya sa krus. Hindi naman ibig sabihin nun, totoo, tama yun. Naging religious naman. Hindi, di ba? So, Yun lang, sir. Just So parang sinasabi niya mga kababayan na kasi inihahalin tulad niya etong si Santa Sara mga kababayan kay Jesus Christ. Eto daw si Jesus Christ mga kababayan, ipinako sa cross mga kababayan, may clamor na hindi naman daw alam kung totoo o kung may kasalanan ba siya or kung totoo ba yung ipinupukol kay Jesus Christ mga kababayan. Magkaiba po kasi yun. Yung kay Sara Duterte mga kababayan, hindi naman siya pwedeng sabing inosente or hindi inosente. Kasi nga mga kababayan, tingnan yung mabuti si Sara Duterte, mismong taong bayan ang saksi na talagang hindi maipaliwanag kung saan napunta yung pera ng mamamayang Pilipino. At saka mga kababayan, yung kay Sara Duterte po, issue ng ng pera ng mamamayang Pilipino na ibinulsa or hindi alam kung saan dinala mga kababayan. Yung kay Jesus Christ po kasi iba po yun. Kaya hindi natin pwedeng ihalin tulad mga kababayan etong si Sara Duterte kay Jesus Christ. At hindi pwedeng gamitin etong si Jesus Christ mga kababayan sa issue na kinakaharap nitong si Sara Duterte. Kasi parang ang sinasabi niya mga kababayan, naandi dito. Etong si Sara Duterte na impeach sa Kamara and then nasa sa amin yung article of impeachment. Hindi naman pwedeng sabihin na porket maingay na yan, may kasalanan na agad etong si Sara Duterte. Parang ganun kasi yung sinasabi niya mga kababayan sa paghahalin tulad niya dito po kay Jesus Christ. Magkaiba po yun. Ipagpatuloy pa natin. lang, sir. Sigilan yung clamor. Just to make it clear lang, sir. So parang malinaw lang, sir, ngayon, ang kikilalanin nyo lang na magkocompel sa inyo, Supreme Court. Alam ko namang sabihin kong hindi. Ikaw naman. I mean, di ba, kahit pa magkaroon ng clamor based on death. Saka si Jesus Christ, mga kababayan, kaya ipinako sa krus yun, dahil sinagip yung kasalanan ng sanlibutan, mga kababayan. Si Sara Duterte, kaya dapat niyang harapin yung impeachment trial kasi may pananagutan siya. At yun ay may kinalaman sa hindi maipaliwanag na maanumalyang paglustay ng pera ng taong bayan. At iba pa. Mga kababayan, kaya napakalaki ng pagkakaiba nun. Hindi pwedeng i-relate or idikit mga kababayan kay Jesus Christ yung kasong kinakaharap ngayon ni Sara Duterte. Your definition ng clamor, Supreme Court pa rin, sir, yung susundin niya. Ang susundin namin kung ano ang tingin naming tama at dapat, hindi ko anong gusto ng mga may kulay at partisano ng mga grupo at tao, pabor o kontra sa impeachment. Ilang beses ko nang inuulit yon. Yung nagsampa ng kaso para i-compel kami, klarong tutol ayaw kay VP Sara at gusto na siyang ma-impeach. Yung nagsampa ng kaso ngayon, laban sa Kamara para questionin naman yung proseso ng Kamara, klarong pabor sila kay VP Sara, hindi ba? Pag tumuloy kami dun sa question, halimbawa ni Senator Pimentel, malamang ko questionin nyo ng mga pabor kay VP Sara. Ganun na mangyayari yan. Ngayon, bakit hindi namin ito gawin nang may buong ingat, base sa nakikita naming tama at dapat, nang hindi nagpapa-impluensya sa anumang clamor, na ulitin ko ilang kaso ba bago maging clamor? Ilang sulat ba bago maging clamor? Hindi ko alam yung sagot sa tanong na yun Pero sa ngayon, on the record, 1 case has been filed, 3 letters has been sent to me. Is that clamor? Di ba mga kababayan, kung titingnan natin, nagsalita yung spokesperson ng Supreme Court mga kababayan. At sinasabi na ito yung isa sa pinakamaingay na usapin ngayon mga kababayan na dapat ay pinagtutuunan ng pansin. Ito pong impeachment ni Vice President Sara Duterte. At hindi po pwedeng magbulag-bulagan dito mga kababayan ng Senate, ang Senado. So dapat mga kababayan, kung ano yung interes ng sambayan ng Pilipino, kung ano yung panawagan ng taong bayan, yun po dapat mga kababayan ang pinapakinggan po nila. Hindi kasi porket mga kababayan naka-session break sila, hindi na po nila papakinggan yung ingay at panawagan ng sambayan ng Pilipino. Ipagpatuloy pa natin. I don't think so.
Next na po si... Mag-usap tayo ulit pag mga, ano na, pag... ano? Kung may mag? Meron na, di ba? So yan mga kababayan, siguro cut na natin dito. Ano po, pero mga kababayan, dalawa yung tingin ko dito ha. Mas maganda kung masisimula na mas maaga. Pero may point din naman mga kababayan, etong si Senate President na by July, na kung sisimula nila mga kababayan, by July, mas makakapaghanda pa nga naman both side. Makakapaghanda etong mga tatayong prosecutor mga kababayan, makakapaghanda din yung kampo nitong si Sara Duterte para idepensa etong si Sara Duterte. Sa madalit salita, pagka dumating na mga kababayan mismo yung trial, hindi na pwedeng magdahilan yung kampo ni Sara Duterte na hindi sila nakapaghanda. Mga kababayan, so ibig sabihin, kung July masisimulan ito, mga kababayan, bagamat matagal pa, makakapaghanda both side. At mas makakapagtuloy-tuloy, magdidire-diretso, etong impeachment trial laban po kay Sara Duterte. Pero mga kababayan, kung masisimula naman din ito ng mas maaga din matatapos mga kababayan. So yan yung tingin ko dyan. Siguro kaya sinasabi dito ni Senate President mga kababayan na by June or July mga kababayan uumpisahan ito is para makapaghanda din yung kampo ni Sara Duterte sa mga defense po nila. And then makapaghanda din etong mga tatayong prosecutor para dire-diretso na etong trial mga kababayan at wala nang dahilan both side. So yan yung nakikita ko dyan. Mga kababayan, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali.